Samahan niyo po akong magbukas sa Awit 85. Awit 85 po. Awit 85. Ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Iyong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong poot sa ginawa nila'y iyo nang inalis, tinalikdan mo na ang iyong nilimot ang matinding galit. Panumbalikin mo kami, Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi mo sa amin ay iyo nang wakasan. Ang paggagalit mo at puot sa amin wala bang hangganan? Di na ba lulubag, di ba matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niya ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Amen. Kung magsisisi at di na babalik sa mga sagawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang katapatan at pag-ibig ay magpapadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Amen. Sa balat ng lupay, sadyang maghahari itong katapatan. Mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain, bubungang mainam. Ang katarungan ay mauuna sa kanyang daraanan, kanyang mga yapak magiging bakas na kanilang susundan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na iyong binigay sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa mga hayag na salita na iyong ipinarinig sa amin ngayong umaga, Lord God. Ngayon, sa aming pagpupuri, samahan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Kalugdan, Panginoon, ng iyong mga anak na pinili, Panginoon, na makinig ng iyong salita. Kasabikan ng bawat isa, ang bawat salitang aming maririnig ngayong umaga. Ganun din, O Diyos, sa aming pagpupuri, nawa ay makarating, Panginoon, sa iyo ang aming lubos na pagpupuri at pasasalamat. Gaya ng aming narinig sa iyong mga salita ngayong umaga, Lord God, ay pangunahan, Panginoon, ng iyong katwiran, Panginoon, ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at sa pagkakataon, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
11:13. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko. Sa gayon, maliligtas din ang ilan sa kanila. Sa gayon, ay maliligtas din ang ilan sa kanila. Kung naging daan ang pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagtatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para na ring pagbibigay buhay sa mga patay. Kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog ng Diyos at nakahandog na rin ang buong masa, kung nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin sa kanya maging ang mga sanga. Verse 17. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo at ikaw na isang sanga ng olibong ligaw ay iniugpong sa puno upang maging makabahagi sa dagtang galing sa ugat, hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang tunay na may dala sa ugat, ang ugat ang may dala sa iyo. Tayo po'y manalangin. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Lagi pong isang karangalan na kami po ay inyong tinawag. Isa pong malaking papuri at pasasalamat na kami po ay inyong pinili o hinirang. Isang malaking pribilehiyo na makalapit kami sa inyo, sumamba, magbigay ng papuri, makapaglingkod, at higit sa lahat, ang kilalanin mo kaming iyong anak ay isang malaking pasasalamat. Pagpalain niyo po ang aming pagbubulay-bulay ng talatang ito mula sa Aklat ng Roma. Buksan mo po ang aming isipan sa katotohanan ng aming kalalagayan sa inyong pong harapan. Pagpalain niyo na rin naman po ang aming pagsisikap na ikaw ay dinggin, marinig ang iyong tinig, at masunod namin ang iyong mga panukala at katwiran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po. God bless everyone. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Every now and then, sa everyday life, maging sa mga messenger, sa text, sa FB, mananampalataya man at hindi, ay sagana sa encouragement. Mabuti na lang, ang bawat sa atin ay ginagamit as an encourager. Ang iba, talagang masusi niyang binasa at ipinasa. Tinipe at ipinasa. Pinag-aralan at nangusap sa kanya ang Diyos. At ang iba naman ay sa mga gawa na pinapasa na lang. Hopefully, binasa bago ipasa. Kasi kaya pinabasa sa atin ng Panginoon, dapat tayo makinabang. At kaya naman din natin ipinapasa upang ibahagi natin ang kapakinabangan. Amen po ba? Amen? Ang talatang ito na aking pong pinili ay nangusap sa akin ang Panginoon na matagal ng panahon dahil una niyang binuksan ang aking isipan na ang pagpapalang aking nakamit ay may time frame. Kailangan kong manatili. Kailangan kong pag-ibayuhin at kailangan kong napasan ang lahat ng uri ng pagsubok. Sapagkat nire-refine nito ng mga pagsubok at test of faith ang katapatan ng aking pagkakilala sa Diyos na nagbigay sa akin ng pag-asa. Palagay ko, ganun din po sa inyo. Ito po ay paiksiin natin sa isang bahagi na yung mga castaway, the Israelites, and the Gentiles. Noong unang panahon, nang nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, sila po ay matuwid sa kanyang harapan. Pero dumating ang panahon na nasubok ang pagtitiwala ni Eva at siya po ay kumain ng ipinagbabawal na bunga. Pero ang bungang iyon, kapag kinain, ay magbibigay ng karunungan. Kaya kung titingnan mo, maganda naman talagang maging marunong. Kung titingnan natin, pero yung karunungan na yon ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Sapagkat ang katotohanan, nung makain nila, ang bunga na nagbibigay ng karunungan, inilabas sila ng Panginoon sa isang lugar na ang nakatira lamang ay walang kasalanan. At pag may kasalanan, inilabas niya sa paraiso. Kaya yun din ang ipinangako sa atin ng Panginoon. Sa lahat na magtatagumpay,
ibabalik kang muli sa paraiso, sa heaven ka na niya dadalhin. Isang gantimpala, ibinalik niya sa dati. Dahil nagkasala si Eva at si Adan, pinakita pa rin ng Panginoon ang kanyang malabis na pag-ibig. Dinamitan at binigyan ng kautusan. Dahil sa paningin niya, yung kautusan kung susundin, magbabalik ito sa kanila, mananatili ang kanilang relationship. Mananatili ang kanilang relationship. Subalit, mahirap talagang sundin ng isang katawan na galing sa lupa na maging tapat. Sapagkat ang galing sa lupa ay talagang galing ka nga sa lupa. So, ang katotohanan, in reality, ang tao ay hindi niya kayang magbagong mag-isa. Kailangan niya ang Diyos. Pero yung pagkakailangan natin sa Panginoon ay kailangan na paraan ng relationship. Hindi lang basta pagkilala. Sapagkat magagaling nga ang tao Kaya niya sabihin na kaya ko ito sa pansandaling paraan. Subalit ang ibinigay sa atin ng Panginoon at ang hinihingi niya ay pangmatagalang pagbabago at pagdadalisay. Yun yung ikinasawi ng maraming Israelites at yung naging dahilan ng kanilang hindi pagsunod na sila inawalay sa Diyos at natakwil. Dahil sa hindi nila pagkilala at pagsunod. Pero ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pag-ibig sa kanyang tao na nilikha. Ang kanyang katapatan, nagbigay siya ng mga anghel, nagbigay siya ng mga propeta, nagbigay siya ng hari, nagbigay siya ng kautusan, at lagi siya nagbibigay ng pagpapatawad. Laging nililinis ng Panginoon hanggat maaari ang tao. Alam natin ang nangyari kay Noe, sila lang ang natira. Pero mula doon, tayo pumasok na at naging alipin pa rin ang kasalanan ng tao. So dito, pinapatunayan ng Diyos na ang tao ay alipin talaga ng kasalanan. Yun din yung sinabi niya sa Roma, na 14 verse 7. Hindi ko maunawa ng sarili ko kung bakit ginagawa ko ang hindi ko ibig at kung alin yung gusto ko, hindi ko magawa. Yan ang katotohanan ng ating kalikasan. Pero dahil sa magandang kalooban ng Panginoon, gumawa siya ng paraan dahil hindi niya nilikha ang tao para mapahamak, kundi para maligtas. So ito pong chapter 11, pag binuo po natin yan, ito na po yung buong kabuuan ng ating pag-aralan. Ginawa ko po itong tatlong bahagi. Benefits of grace. Dahil tayo ay naligtas sa habag ng Panginoon. At ang lahat ay naliligtas at maliligtas sa habag ng Panginoon. Nothing more, nothing less. Grace gives chances. Nagbigay ng pagkakataon ang malaking habag ng Diyos sa lahat ng tao. Una, sa mga Israelites na nireject ang salita ng Diyos o ang pagsunod. Dahil sa kanilang pag-reject o hindi nila pagpansin, pagsunod sa salita ng Diyos, yun ang nagbigay sa atin ng opportunity. Kaya sinabi dito sa ating binasa, kung ang pagliligtas sa kanila at ang pagtanggi sa kanila ng Panginoon, kung ang pagtakwil nila sa Panginoon ay magbibigay ng kagalakan sa sanlibutan at pag-asa, so be it, sabi ni Pablo ng sumulat. Sa chapter 11 verse 1, lahat naman po ay may Biblia. Amen? Amen po? Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako isang Israelita. Si Pablo ito. Mula sa lipi ni Abraham, kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa, na hinirang niya. Hindi ba ninyo alam nang sinabi sa kasulatan tungkol kay Isaias, dumayo siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako na lamang ang natira at ibig pa rin nilang patayin. Ngunit ano ang sagot ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 na lalaki hindi sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Dito pa rin, makikita natin na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang proseso at sa kanyang adikain. Sabi niya, maliwanag na maliwanag, nagtira ako ng 7,000 para yun muli ang gamitin sa lahat, sa lipi ng Israel. Pero marami pa po ang mga tao nun kasi milyon sila nung inilabas sila sa Egypto na iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Sobrang niyang pag-ibig. Nakikita niya talaga ang
pag-iyak ng kanyang mga anak. Kaya ang ating pag-iyak ay hindi baliwala sa Panginoon. Ang ating pagdulog, pananalangin, hindi baliwala sa Panginoon. Lagi niya yung tinitingnan. At kung tayo masidi sa ating gustong panalangin at adikain na mapaglingkuran ng Panginoon sa bahagi ng pananalangin, hindi bingi ang Lord at hindi rin siya walang kapangyarihan o hindi baliwala ang ating ginagawang pananalangin at pagsisikap. Gawin lang natin itong masidi, attentive, full attention, hindi yung, kasi wala nga nakakakita pero sabi ng Panginoon, nakikita ko. Laging ang tumatakbo at ang tinatanggap ng Panginoon na paglilingkod ay yung dalisay. Hindi pwedeng bibig lang, hindi pwedeng mata lang. Kailangan mula sa puso, palabas. Kasi kung talagang iniibig natin ng Panginoon at gusto nating matuto, sa araw-araw na pagbabasa lamang ng isang bahagi ng kasulatan, ng may katapatan, ay magsasaad na ikaw ay willing pabago o tayo ay willing pabago. Pero sa panahon ngayon, sabi nga ni Pastor Rafi, sabi ko, pwede pang hiramin? Sabi niya, o mga kaanak at mga kapatid, baka mawili kayo lagi sa virtual. Baka pagdating sa heaven, virtual din. Matanaw lang ninyo ang heaven, hindi kayo makapasok. Sabi ko, pwede bang hiramin? Sabi ko, Pastora, pwede, hiniram ko rin lang yan. Napatawa ko, pwede nga naman. Bakit ang hindi? Kasi, ganyan talaga ang mundo. Makita na natin na inaagaw niya at inaagaw. Kahit ang kalayaan natin na sumamba. Kaya huwag natin pabayaan na tayo'y patuluyang iligmok ng dahilan sa pandemic ito o ginamit ito. Kung magiging matalino lang tayo sa pagkilos, nakita rin naman natin ang ating kahinaan. Marami pa rin na-apektuhan. Pero ang Diyos may hawak ng kakapangyarihan na bigyan tayo ng lakas at tibay ng katawan. Kaya, sabi dito ni Pablo, hindi tuluyang itinakwil, kundi ito'y pagkakataong ibinigay sa mga Israelita, sa mga Hentil na sila ay maligtas o sa buong mundo. So, grace gives chances. Na-reconcile ang sanlibutan dahil doon sa pag-reject ng Israelites. Pero pag binasa niyong buo ito, meron din po yung takdang panahon. So, kung nagtira ang Diyos ng 7,000 para sa Israelites na gamitin, at yun naman kanyang mga disipulo para pahayuin, kagaya ni Pablo, actually sa Gentiles, si Pablo lang ang ginamit ng Lord na siyang pumunta rito at makaabot sa atin ang mabuting balita. At mula doon sa sinasyanan ni Pablo, pinatibay ng Panginoon yung mga attentive, mga nakinig at naging marubdob ang kanyang pagtitiwala sa biyayang ibinigay ng Panginoon. Una, tinatakan agad niya ng Espiritu Santo at ibinigay din niya ang kanyang Santong Espiritu. Upang makasunod, kasi sabi ni Jesucristo, ibibigay ko sa inyo ang aking Espiritu upang makasunod kayo sa aking mga utos at ibibigay ko pa sa inyo ang Santong Espiritu Santo, ang Holy Spirit, upang maging kasama ninyo sa habang panahon. Kailangan liwanagin natin. Para makasunod is a relationship with Jesus Christ. Keep it up. Yun ang magbibigay sa atin ng katatagan. At ang salita ay si Jesus Christ Himself. Kaya keep it up ang reading. Reading na talagang pinapag-aralan mo kahit kapiraso, sinisikap mo makapagbasa bilang pagkain ng ating lupang katawan. Pangalawa, kung ito'y nagbibigay ng chances, ito'y nagbigay ng pagkakataon sa mga Gentiles at sa buong mundo na makareconcile para makitang matuwid ang Diyos. At lahat ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maligtas. Lahat. Pero yun lang, pumasok sa makipagkapintuan, yun lang tumaliman sa kanyang salita, yung binigyan ng pagpapahalaga ang kanyang salita, ang nagkaroon ng pagkakataon na matikman ang pag-ibig, pagpapatawad, at ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. Yun lang mananatili. Yung hindi natatakot pumasok sa makipot na pintuan, matapyasan siya na matapyasan, hanggang sa maging isang dalisay, hanggang sa dulo na matatagpuan natin ang ating Panginoon. Pinapatunayan pa rin nila na sila magkakasamang gumagawa. Ibinigay ang Espiritu Santo at ang Ama ang nagpapabanal. Ang Ama ang nagpo-pruning ng kanyang mga anak. Ang tinatanggal niya ay yung mga masasama nating ugali. Sabi nga ni Pastor at sa kanyang devotion na ibinigay. Kaya hindi tayo natatakot at gusto nating tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Nasasaktan, pero kung yun naman na magpapadalisay,
higit na maganda. Kaysa nasaktan ka sa sanlibutan ito na nagdala naman sa iyo sa kapahamakan. Paano ka ba nasasaktan sa sanlibutan ito na pwede magdala sa iyo sa kapahamakan? Kapag ang tiningnan mo ng malalim ay ang relationship mo sa iyong kapwa-tao, bawat salita nila ay iyong pinakinggan at binigyan mo kaagad ng dinibdib natin na masasakit na pangyayari at salita, ilulugpo ka niya sa problema at sa paningin ng sitwasyon na parang wala nangyayari. Pero sabi ng Panginoon, lift up your head. Tingnan mo ang aking muka. Pagkabasa mo ng salita, tingnan mo ang aking muka. At itatayo ka ng kanyang katwiran. Ang lahat ay pantay-pantay sa kanya. Lagi natin tatandaan. At lahat din ng uri ng paglilingkod ay basahan sa kanyang harapan. Hindi paraan para maligtas. Iisa lang ang paraan na maligtas. Yun yung nakipag-isa tayo kay Jesucristo. Pero yung kanyang proseso na ginagawa sa atin ngayon ng pagpapaging banal sa pamamagitan ng kapwa-tao, masasakit na salitang ating narinig, think it positive. Kung titingnan natin na pareho lang kami, hindi rin niya gusto yung sinabi niya sa akin na nasaktan ako. Titingnan ko na lang siya na ginagamit ako ng Panginoon para ako'y lalong mag-igit sa aking pananampalataya. Mapapawi ang sama ng loob. Kikilos ang Santong Espiritu sapagkat yun ang kanyang katwiran. Ang tumitindig lang ay kung ano yung truth. Ang magbibigay sa atin ng buhay at ng katatagan sa pananampalataya, ito ano lang yung katapatan ng katwiran ng Panginoon sa kanyang mga salita. So, ito ay pribilehiyo na ibinigay sa lahat. At ang resulta, salvation sa sanlibutan sa Gentile. So, it is a privilege na binigyan tayo ng Panginoon. Sabi ko sa ating binasa, maganda basahin niya ng buwag, ay pagkakataon lang ang ibinigay niya sa atin. Kung ang pagkakaugpong sa inyo na isang ligaw na olibo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon at yung dagda, the blood of God, ni Jesus Christ, ay dumaloy din sa atin ang pribilehiyo o pakinabang na ibinigay ng Panginoon 100% same as the Israelites at higit pa. Why? Sila matindi ang kanilang pagsisikap sa pagsunod pero nag-fail. Pero tayo, ibinigay kaagad ang pagpapatawad at reconciliation. And then sa kanya lang tayo hinihinga ng sumunod kayo sa akin. Hindi tayo makakasunod kung hindi muna niya ibibigay sa atin ng patawad. Kasi hindi natin siya bibigyan ng malalim ng pagpapahalaga. Ang nagbibigay lang ng pahalaga sa kanya, yung tinanggap siya, ang kanyang salita, nagpakumbaba, at pinili na sumunod sa kanyang ginawa, yun lang yung magkakaroon ng chance ng refinement ng Lord. Ito yung ang mga problema at pagsubok kapag ganyan dinalisay ay may mangyayari. May magiging bunga, hindi pwedeng hindi. Yung mga nagsasabi na binabasa ang Biblia pero walang relationship, wala yun. Why? Kasi hindi naman nila magagawa ng buo. Dahil kung tayo nga na may relationship, hirap tayong unawain at sundin kung hindi talaga natin ilulublob na mabuti ang ating isip at ang ating puso. Ang unang kategorya ay o pwede natin prosesong gawin ay isa-isang tabi ang damdamin. Lord, buksan mo po ang puso ko, buksan mo po ang mata ko, buksan mo po ang aking isipan. Gusto kong maunawaan ang talatang ito. And then sa kakakilos ang Lord. Kasi marami ang ginamit ng ikarunungan, kaya nga sabi niya ang karunungan ng sanlibutan ay wala. Pero kayong hindi marunong na willing pasakot sa akin, humingi kayo ng karunungan at bibigyan ko kayo. Anong klaseng karunungan ang kanyang ipinagkakalob? Kakaiba. Ito yung magbubukas ng ating isip at ito yung magbubukas din ng ating puso ng tamang katwiran. Lagi ko po sinasabi yung the righteousness of God, yung tamang katwiran ng Panginoon. Kasi kayo hindi ko maintindihan kung kanino yung post na pagka ganito ang sinabi, sabi ng Diyos, magagawa mo ang lahat, mabuti. Pero pag tinignan mo ang Biblia, mabuti lang ang nakakagawa kapag ikaw ay willing pabuti sa Panginoon o ikaw ay tinuturuan o yung salita ng Diyos ang nangunguna sa iyo. So, tayo mga Gentiles, it is a privilege and opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon na kinahabagan tayo. Huwag nating gawing lisensya ang kanyang magandang kaloob upang maging palalo sapagkat yan ang nagpahamak sa mga Israelita na sinabi nila sila piniling bayan. Pangsamantala lamang itong time frame na ito. Kailan lang? Mula nang mamatay si Jesus Christ, binigyan na ng pagkakataon ng sanlibutan na makipagniig. Pero sinabi niya, kapag
kasabay ng pagpunta natin sa piling ng Panginoon at pagkilala ng buong sanlibutan sa kapangyarihan ni Jesucristo, yun din naman yung pagpapauwi sa mga Israelita sa kanilang bayan. Sinabayan niya yan, pinauwi niya sa kanilang bayan, at ngayon sila nag-uwian na. Pag binasa natin ang banal na kasulatan, sa panahon natin ngayon, uti-uti na natin siyang maintindihan yung Old Testament kung bakit. Kung bakit sinasabing the return, at kung bakit din sinasabing we are in the last generation. Kasi wala na talagang kasunod. Hindi mo maintindihan? Pumikit. At sinasabihin sa Panginoon, tulungan mo po ako sa araw-araw na buhay, sa iyong pagbabasa, sa marami mong naririnig na turo ng iba, uti-uti tayo maliliwanagan. At kung may nakikinig ka naman na turo din ng iba, magtatanong ka rin. Pagka hindi tinanggap na yung Espiritu, go for the word. Hindi ka ililigaw ng salita ng Diyos. Pero pag tinignan natin, maganda yun. Parang mas okay. Yan ang sinabi niya. In the last days, aayawan na nila ang aking turo. At kung ano yung turo na gusto nilang marinig, yun ang kanilang tatanggapin. So, we are in the last days. Paano ngayon tayo maayos at matutuwid? Laging go for the word. Kaya kapag hindi nagre-review, kapag dire-diretso yung parang okay lang lahat ng bagay, matakot ka. Kasi hindi talaga ganon. Refinement, ay sabi niya, Panginoon, padadaanin ko kayo sa apoy para makita kung kayo tunay at upang kayo'y maging dalisay. So sabi ni Pablo, walang nagtira, sabi ng Panginoon, ni Yahweh, nagtira ako ng 7,000 na hindi sumamba kay Baal. So sapat na sa kanya yung para gamitin sa buong Israelite. At makikita natin na lahat naman yan ay ginagamit ng Panginoon to give a chance to the Israelites. Babalik din po sila. Pero pag sila'y babalik, kailan matatapos yung pagbabalik nila? Sabi dito sa ating babasahin ay kapag dumating na ang takdang bilang at nahusto na ang takdang bilang ng mga hentil, pasok na uli ang mga Israelita. Tuloy po natin, tingnan niyo ang inyong Biblia. Sasabihin mo naman, verse 19, pinutol ang mga sanga upang kayo'y maiugpong. Totoo yan. Pinutol sila dahil sa hindi nila pananalig sa Diyos. Ngunit iniugpong ka dahil sa iyong pananalig. So, parehong faith ang ginamit. Kaya't huwag kang magmataas, sa halip, matakot ka. Sapagkat kung ang katutubong sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya panghihinayangan. Kaya nga ito tinawag na pribilehiyo. Dito, makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang kabagsikan. Mabagsik siya sa mga hindi nananalig sa kanya, subalit mabuti sa inyo kung mananatili sa inyo ang kanyang kabutihan. Pwede bang umalis ang kabutihan ng Diyos? Yes! Pag hindi na siya naliligayahan, hindi na siya number 1. Paano siya titira sa ating kalooban kung hindi na siya number 1? Kaya nga, di ba, meron din salita na, tingnan mo, baka salita ka ng salita, akala mo nakatayo ka pa. Pero hindi na pala. Kaya hindi rin tayo magtataka. May sinabi rin siya, merong nauna at nahuli. Ito din po yung sa Lucas. At sa Mateo, ang mapikot na pintuan, pag pinagsama mo siya, makikita mo yung kabuuan. Merong nauna. Kaya, ang pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon pribilehiyo ay kailangan natin panatiliin. Kaya din minsan sinabi natin na posible at malaking parte na ang pandemyang ito ay para tayo bumangon at gumising sa atin ng mga mananampalataya. At yung mga tumalikod ay makabalik. Pero itong mga nakatayo, wag gumiga. Lalo magpatibay. Lalong tumibay dapat. Pero dahil nga sa sitwasyon, nasanay na tayo na nakakulong at hindi na virtual na lang, at kung wala akong load o kaya ang aking cellphone na hindi pwede, di wala na lang. Tapos hindi magbabasa, ano na mangyayari? Kaya ganun na lang ating pananalangin na makabalik. Subalit may mahigpit pa rin, hindi pwedeng dumatenda ang senior, hindi pwede rin umatenda mga bata. Ay ang mga henerasyon ng kabataan ang maiiwanan, pero pinaiwanan sila sa kanilang tahanan. Sino ngayon ang pwedeng tumayo para manindigan sa mga kabataan? Mga magulang, walang iba. Na pinagpapakamatayan natin sa ating pagtatrabaho at pamumuhay para sa ating mga anak.
Ano talaga ang mahalaga? Salita ng Diyos? Pagsunod? O ang pinagkakaabalahan ng mundong ito? Pag-isipan na natin, kailangan gumising ang ating buksan natin ang ating mata, ang ating isip. May pinabayaan ba ang Panginoon? Kahit nga hindi mananampalataya, hindi niya pinabayaan. How much more ang kanyang mga anak? You want miracles? Pumasok ka sa makipot na pinto at pumayag kang ikay kanya makitkisan at dalisayin. At masasabi rin natin na kapag sinabi natin, it will come to pass. Why? Yun lang kasi mga nagtatagumpay ang makakaranas ng kanyang sinalita. Sabihin mo at tingin mo, ito'y mangyayari. Kung nag-iintay, marunong ka magpasalamat, di ba? Hindi pa panahon. Pero ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat na ako. Kung hindi man naibigay, nakita rin naman natin yung ipinalit. Mas maganda pala ito. Ito pala talaga ang gusto ko. So, napupuksan sa tamang katwiran yung ating kaisipan. Hindi ka naghahanap, kundi ikaw ay nakukontento. That is the meaning of contentment. Understanding and knowing kung ano yung nangyari. Pero kung hindi, pinipilit lang natin yung understanding at knowing, hindi na natin madadaya ang Diyos. Kasi sabi ni Lord, ibigay ko daw sa Lord, iniibig ko po siya, sige po, pinatawad ko na. Pero kung hindi dalisay, mananatili at mananatili yung masakit na puso. Paano aayos yung puso? Di pagkaloob sa Panginoon, Lord, di ko na po kaya. Hanggang dito na lang ang kaya ko. Baguhin mo ang puso ko o palitan mo ng iyong pag-ibig. Ang naubos kong pag-ibig. Magtatagumpay ka ba? Yes. Yung mga nagpapakumbaba at tumatanggap ng kanyang kahinaan, ang tinutulungan ng ating Panginoon. Masakit man, pero siguro ganito na rin talaga ang dapat nating marinig ngayong mga salita. Kasi bago kayo tinuruan, ang pagtuturo sa akin ay gano'n na rin lang ng Panginoon. Sumusuko kayo, ako din. Pero masarap sumuko kung ang pagsuko natin ay sa kamay ng ating Panginoon tayo susuko. Bakit? Kasi makikita natin na ikaw ay kanyang narinig. Madadaman natin na ikaw hindi kanyang iniwan. At higit sa lahat, makikita natin na iba talaga si Lord. Napakahalaga ko sa kanya para pakinggan ang aking daing at ang aking dalangin. So, yung grace ay nagbigay ng tsansa at pribileyo sa lahat ng tao na makapaglingkod sa Panginoon at makalapit. Pero ibinigay din ng Panginoon yung pribileyo ng mga Israelita 100% at higit pa. Matawag na anak, dinggin kapag nananalangin, ang gamitin ng Panginoon ng may buong kapangyarihan. Ang pribileyo na binigyan tayo ng maraming talento at nagagamit natin ang talentong yan. At yung hindi ka nasisiyahan na hindi ka nakapagbahagi, at hindi ka rin nasisiyahan na hindi mo nakita ang iyong mga kapatid. At lalong hindi ka nasisiyahan na hindi mo naramdaman o nababatid ko ano na nangyayari sa mga kapatid mong alam mong walang-wala at wala. Na hindi mo alam kung ano na nangyari sa kanila. Nakatatayo pa ba o hindi na? Kumain ba sila o hindi? Dahil kung yung may mga hanap buhay napapigil, gaano pa yung wala talagang hanap buhay? O kahit isang tuka, wala mga monthly. Gaano pa kaya po sila natuluyan ng maraming nawala ng hanap buhay? Pero pinatunayan ng Panginoon sa atin, kitang-kita natin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Pero pag narinig niyo ang kanilang mga patoto, kung tunay silang lumalalim at nananalig pa rin sa Panginoon, marinig mo pa rin ang kanilang pasasalamat. Pero mas maganda kung uti-uti na natin silang napapasyalan at ating napupuntahan. Kasi sa virtual, o yung ganito, habang kayo nasa bahay, nagpe-play din, kasabay natin. Amen? Kasabay natin sila. Pwede sila nagluluto, hindi na nila nakakita, hindi na rin masyadong narinig. Iba yung nakaupo, wala kayong magawa kundi makinig. Kaysa doon sa nasa bahay, pwede kayong gumagawa, pero hindi pwede kang full attention sa pakikinig, full attention ka pa rin sa paggagayat, baka ka mahiwa. Kaya one at a time. Kasi nikap din natin 1.5 tapos ang gawain. Maaalis na lang muna yung ibang parte ng gawain. Pero paigsiin natin kasi yun din naman yung maganda para sa iba. At para mawili pa rin yung iba na, sige, 1.5 lang naman eh. Pag-uwi ko makakapagluto pa rin ako. So yung chances ay ibinibigay lagi ng Panginoon para sa atin sa ikabubuti at ikaayos ng ating pananampalataya. Kalawa, ang grace ay may proseso. Bakit? Marami na nga ngayon na ang grace ay naabuso o yung pagpapala ay na-abuse nila.
bilang partakers sa mga pribilehiyo, sabi doon sa ang dagta ay dumadaloy din sa atin, pero tiyakin natin, naaalagaan natin. Ikaw, pag nakita mo ba na hindi na sumusunod ang iyong anak, di ba nagagalit ka? Nagle-lessen din yung ating awa, nayayamot ka. Nabalik lang uli ito kapag kayong nakita mo na hindi maganda ang narating o nangyari. Binabalik ng Lord yung, sasabihin kong, ibinabalik ng Lord yung awa mo sa Kanya para ibangon natin yung ating anak. Napapatunayan ko yan. Halimbawa, napahamak, nakulong, o anumang bagay, napunta pa rin tayo. Hindi natin pinababayaan ng ating mga anak kung ano man ang nangyari, o asawa man at sino man. Bakit? Kasi mahal natin sila. Ang Lord ang nagdadagdag pa ng pag-ibig na para manatili. Kasi ang physical na katawan ng tao at ang kanyang damdamin, kapag patuloy na nasasaktan, nawawala ang pag-ibig. Nawawala. Pero pag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, isinusurrender mo yung nawala at pinapapalitan mo sa Kanya ng Kanyang pag-ibig. Sapagkat yun lang ang nakakapag-sustain ng pag-ibig na kahit hindi maganda ang ginagawa sa iyo, kahit hindi tama, isasabihin mo pa rin, mahal ko eh. Kasi kung hindi pinalitan ng Panginoon, di wala na. Kaya ngayon, konti pag-aaway na mag-asawa, hiwalay. Hindi na nakakasustain. Ganun naman ang mga magulang din sa ngayon. Abay, sinasaktan mo ang anak ko, di akin na lang yan. Samantalang no, kahit hindi na nga pinakain, sinasaktan pa, pag binalikan ng asawa, mararat na pa rin, ipaghahanda pa rin, pinagluluto pa rin yung asawa. Hindi pinapakailaman nun ng mga in-laws ang kanilang mga anak. Sila yung lumalaban sa takbo ng buhay, sapagkat hindi pa magulo ang takbo ng sanlibutan ito. Pero ngayon, ang akala nila, yun ay nakakabuti, yung sobrang pag-ibig, pero nakakamatay din po yun. Pero ang pag-aayos ng tamang pag-ibig, sinusurrender natin yan sa Panginoon at iaayos niya ang lahat ng bagay sa ating puso. Pag hindi mo na kaya, di ba, change my heart, oh God, I surrender all. Pag kinanta mo yan, di ba talaga namang, alam mo, kinakanta mo yung, change my heart, oh God. Ang ganun lang, hindi ba? Pag kinanta mo, change my heart, hindi ka natutuloy. Kasi alam ng Lord na yung heart, hindi sinusurrender mo. Kaya minsan pag tayo maawit, hindi na natin nasasabi yung word. Kasi it deepens our heart. Mga proseso at time, momentum na pinapadama natin sa Panginoon at ikaw, na kayo ay nagbigiging isa. In prayers, man, pray ng taimtim. Because one. O ganyan na rin kahit nagpe-pray. Alam mo na yung Lord. Napahawak ko din sa cellphone. Nasabi ko yan kasi naranasan ko yan. Bigla may nag-pop up, may pumasok. Nagpe-pray ka. Sige naman. Yun ang hawak. Nawala na. So momentum ng pananalangin. Sabihin niyo sa akin, hindi ba ganun din ang karanasan niyo? Same ng karanasan ko. Kaya kung hindi mo talaga isa-shut up yan, teka muna. Pag napansin mo na, lagi ito pang abala eh. Patayin mo muna. Huwag mong pasinin. Mute mo, okay? Pangatawanan mo na hindi mo papansinin kahit na 15 minutos. Ito, ganun din naman. Pasensya ka na. O kaya pag nakita mo, hindi ko nasagot agad kasi may ginagawa ako eh. O nagpe-pray ako. Hindi ba tayo pagpapalain ng Panginoon? Hindi ba kaya niya i-recover? Total, lahat ng bagay alam ng Diyos. Pero ang kanyang tinitingnan at lagi sinusubaybayan ay yung mga willing na pumasok sa kanyang proseso ng pagpapaging banal. Grace is a process ng Panginoon para pabanalin ang kanyang mga anak. Habag pa rin ang kanyang ginagamit. Sa mga konting nating pagsisikap, I say it, konting pagsisikap, malaking pribilehiyo ibinibigay ng Panginoon. Kasi alam niya yung ating kakayanan. Kasi siya na rin na nagsabi, kung hindi ko kayo sasamahan, hindi ninyo magagawa. Kaya ang binibigay lang natin ay willingness. Lord, gusto ko pong gawin ito, tulungan mo po ako. At ikumpleto yung isip, puso at kaluluwa na gusto ko pong gawin mo ito sa akin. Saka lang papasok yung proseso. Hindi naman pwede yung, Lord, gusto ko po iyon. Bahala ka na kasi kung naman ang Diyos, alam mo na. Sa katwiran yan, sabihin niyo sa akin, gagawa ba ang Diyos? Ganon din kabilis. Na hindi nga nakapasok eh. Na hindi na narinig.
alam nyo, nagsasalita ang Panginoon. When we read, when we pray, and when we worship, God speaks in a still small room. Kaya kung hindi natin ibibigay ang ating atensyon, hindi mo siya narinig. Dahil ito'y proseso, ito'y isang pagkakataon, sabi ng kasulatang binasa natin sa verse 18, fear me, matakot ka. Pagkakataon lang itong ibinigay ng Diyos sa atin. Matakot ka. Hindi na mahaba ang ating panahon. Napaka-iksi na. Nariyan pa. So ito yung proseso. At panghuli, at lang po yan. Grace gives chances. Grace has a process. And grace has a time frame. Merong panahon. Bakit? Yan pa rin po sa Romans 11. Tutuloy ko na. 23. Pero yung po nandito pa sa uli. Ang mga Hudyo, maidurugtong uli kung hindi sila magmamatigas sa kanilang di pananalig. Dala ko rin yung English Bible kasi sa English talagang binigyan niya na maliwanag kung bakit. Pero okay naman itong Tagalog. Ang mga Hudyo, verse 23, 11:23, maidurugtong uli kung hindi sila magmamatigas at sa kanilang di pananalig. Sapagkat may kapangyarihan ang Diyos na gawin. Why? They are chosen. Yun ang dahilan. Sa pasimula pa'y pinili na sila. Kaya 100% higit pa ang favor ng Lord sa kanila. Sila ay pinangingimbulu lamang ng Panginoon sa sobrang niyang galit dahil ipinaranas at ipinakita nila virtually ang kanyang kapangyarihan, pero hindi nila pinanatili ang kanilang katapatan. Tayo pa na hindi kaagad natin nakita at nabatid at nang pagkaalam lang natin ng pagkakilala sa Diyos ay basta na lang isang sinasamba na hindi nakikita, pero hindi natin nakikita siya'y buhay na kumikilos at wala tayong relationship. Ngayon lang natin yung naunawaan na kailangan natin paigtingin yung relationship. So may karapatan at may kapangyarihan ang Diyos gawin yan. At kung yan ay kanyang gagawin, wala tayong magagawa. Kung ikaw na sangang ulibong ligaw, verse 24, ay naiupong sa tunay na ulibo, kahit laban sa likas na paraan, ang Lord lang ang pwedeng gumawa ng hindi likas. Gaano pa kaya ang mga sangang tunay na ulibo na hindi niya kayang iupong talaga sa tunay na puno nito? Sino ba ang tunay na puno ng ubas? Si Jesucristo, sabi niya sa John 15. Kaya nga yung mga iniupong sa kanyang pinoproni, lahat, maging Hudyo man o hindi. Nahahabag ang Diyos sa lahat, kaya given ang salvation sa lahat. Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pangsamantala lamang, kaya siya ay may takdang panahon. Hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang kailan? Hanggang makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hentil. The more na binilisan natin ang pangangaral at makapasok ang gustong bilang sa takdang panahon at sa takdang bilang ng Diyos ng mga Gentiles, sa gayon, maliligtas ang buong Israel. Tayo ang bilang. Kasi yung mga hindi nanampalataya mga Israelita, talagang pinuksan na kaagad niya. Ganun siya kabilis. Tayo ang may panahon. Kasabay din ng ibinigay sa kanilang panahon. Pero tayo talaga ang kinakausap na binigyan niya ng takdang panahon. Mausto lang ang bilang natin. Kaya huwag kayo maghanap ng marami. Kung may mga bakante pang ganyan, tayo magtaka. Kasi kahit ang pagpunta sa simbahan at ang pananambahan, it's a choice of everyone. Hindi yan pwedeng iutos. Pag iniutos, pag narito at nakinabang, magpapasalamat. Pwede namang naririto, nang isip pa rin kung ano yung nasa bahay o kung ano yung bagay na hindi ginawa. Pinagbigyan lang si kumpare at sino mang kaibigan. Kapatid, kasi nasabi niya, pag ikaw ay makinig ka at dibdibin mo ang pakikinig. Pag ikaw ay manalangin ka at dibdibin mo ang iyong pakikipag-iig sa panalangin. Kung ikaw nagbabasa, dibdibin mo rin ang time ng iyong pagbabasa. Give time. Give time only for God.
every moment na ibinibigay natin sa bawat araw, magbigay tayo ng kahit saglit na oras sa Panginoon na dibdiban. Magbubuhat sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan ng lahat ng lahi ni Jacob. Saang lipi galing si Jesus Christ? Di ba kay David ka Benjamin din? Kasi doon din ang galing ang kanyang ama at ang kanyang ina. Si Mary. At ito ang magiging tipan ko sa kanila. Pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan, sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y magiging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Ngunit, ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya. Amen. Alang-alang sa kanilang mga ninuno, sino pinangakuan? Tunay na pinununo nila si Abraham. Tayo nga ay Gentiles eh. Kaya doon nangako ang Lord at tapat, nakinabang lang tayo, kaya ito tinatawag nating grace. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinakahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Time frame pa din para sa atin. Sa gayon din naman, sila'y magiging masuwayin ngayon, kayo'y kinakahabagan upang sila'y kahabagan din. So ang pagkahabag sa atin ng Panginoon, grace ding ibinibigay sa kanila. Sapagkat binigyan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kaniyang habag. Is it grace? Yes. Is it grace? Kaya ganun na lang ang habag ng Diyos sa lahat ng tao. Nahahabag ba sa lahat? Yes. Binibigyan ba niya lahat ng Yes. Walang namatay na hindi kinahabagan ng Panginoon, hindi niya binigyan ng tsansa na siya'y kilalanin. Kaya naman niya eh. Kahit pa sabing hindi naniniwala sa Diyos, pero bago niya ibigay yung time na siya'y mamamatay, magpapahayag ang Lord sa kanya. Hindi pwedeng hindi. Bakit? Sapagkat sinabi niya na walang namatay na hindi niya kinahabagan. So ipapadama pa rin ng Panginoon ang kanyang habag at ang kanyang pag-ibig. Ito'y pansamantala lang nating mararanasan. At dumating na tayo sa huling panahon. Bakit ko po sinabi? Hindi naman kayo bulag pagdating sa Facebook at hindi rin bingi sa mga balita. Wala nang maayos na lugar. Wala nang lugar na hindi binabaha, inuulan, binabagyo, nililindol. Nililindol palagi. Tayo, maging ibang bansa, laging may baha, laging may sunog, lahat na. Ang dami pang namamatay sa pandemya. Kung gigising, dapat nang gumising. Sa mga maiiwanan, talagang susumika pa rin silang ibalik sa dati. Pero sa mga nagbabasa, alam niyang hindi na mangyayari yon, kundi pasama pa ng pasama. At alam na alam din natin ang kanyang sinabi, darating na ako. Darating ako agad. Bakit? Baka wala kasi akong abutan. At totoo ang kanyang sinabi. Kapag nanlamig ang mga mananampalataya ng tuluyan, kaya totoo ang kanyang sinabi, baka wala kasi akong abutan. Hindi nagkamali ang Diyos. Kaya tayo magtulungan. Naabutin ang marami. Ipanalangin. Hindi lang yung ating nakikita. Kahit yung hindi mo nakikita, nasa balintataw mo lang, okay lang yan. Pahalagahan din yung mga walang-wala. Ang tunay na makakapagsabi, ayun talaga walang makain. At yung ang dami pang bayarin na maraming intindihin, tapos yung relationship ay hindi pa okay, marami nagpipikti. Bakit? Kasi wala silang masulingan na makakapagpagaan sa kanilang damdamin. Tayo, meron. Kahit na anong bigat ng ating problema, pag pumasok ka sa kwarto, di ba sabi niya, tumawag ka sa Diyos na hindi mo nakakita, pero nakakita ka, at dumalangin ka na ikikanyang pakikinggan. Hindi ba iniipsan ng Panginoon ang ating pain, ng ating puso? Hindi ba ikaw ikanyang dininig, sinamahan, at pag tumayo ka, matapos mo manalangin, na sinabong suko ka na bago ka pumasok ng kwarto mo, pero nung lumabas ka, maliwalas ka na ulit, malakas na ulit ang iyong pananampalataya, ang iyong katawan, at buo na ulit ang iyong prinsipyo sa pagsunod at pakipaglaban sa mundong ito. Amen ba ako dyan? Walang nakipag-isa sa Panginoon at dumulog at lumuhod at umiyak na kanyang pinabayaan na hindi niya dininig. Pero doon natin nakita, dinibdib natin ang pakikipag-usap, didibdib
ang kanyang pagsasalita sa atin. Wala naman siyang hindi kayang baguhin sa ating lipunan. Walang hindi kaya ang Lord, lahat ay kaya niya. Pero bakit niya hindi ginagawa? Di ba sabi niya, dito sa ating binasa, pinaranas ko yan para malaman nilang pinahintulutan ko o hinayaan kong ang tao ay mag-alipin ng kasalanan upang malaman nilang may Diyos. Kaya kung tayo na hindi na ngayon alipin ng kasalanan, huwag natin pabayaang maalipin pa ulit tayo ng kasalanan, ng kapabayaan at ng walang pagpapahalaga. Ang Diyos natin ay mabuti at tapat, at ang Diyos natin ay hindi nagbabago sa kanyang Panginoon. Hindi man tayo tunay na Israelita, pero ibinigay niya yung pribileyo sa atin. Sabi nga dito, matakot tayo. Huwag ninyong baliwalain ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon na habag. Total, di ba meron siyang isang sinabi na, mas mahalaga sa akin ang iyong kaluluwa kaysa sa mahaba mong buhay. Kaya ang ganda ng katwiran ng Lord. Kung alam niya na pag dumating hinabaan pa niya ang buhay mo, mapapahama ka, ay di kukuhanin ka na niya na mas maaga. Kasi sabi niya, mas mahalaga ka kaysa sa iyong magagawa, kaysa sa dun sa mga bagay na akala mo natin, magagawa natin, hindi naman pala. Kasi laging takbo ng mundo natin, pipilitin ko, gagawin ko, babago na talaga ako, pero hindi naman. Kaya sabi ng Panginoon, tatapusin ko na. Kasi mawala ka pa sa akin. Kukuhanin na kita. Kaya kung binigyan pa ng pagkakataon, pagpuri sa Panginoon, Lord, dinagdagan mo pa ang buhay ko para saan? Para sa Kanya. Yung hindi mo kaya, bigay na lang natin kay Lord, yung hindi natin kaya. Panalangin na lang ang gamitin natin. Akala ko, Lord, magagawa ko ito, pero hindi pala. Sa'yo na, bahala ka na. Kasi alam kong kung mahal ko sila, mas mahal sila ng Lord. Kaya sinasabi natin pagmamahal. Yun talaga ang katwiran. At yun ang katotohanan. Kaya po ito ba? Grace give us chances. Chances para makamit yung kanyang pangako na privilege, opportunity, gifts, talents, benefits ng grace. Matatanggap natin yan. Higit pa nga eh. Bakit? Kasi pinangako niya yun eh. Biglang nakaugpong ka sa tunay na puno. Kung anong karapatan niya pagpapala, makakamit din natin. Hindi pwedeng hindi. Kung may ginagawa siya sa Israelita, may ginagawa din siya sa atin. Pareho lang. Kaya ang pagtalikod ng mga Israel ay pansamantala lang para sa atin na nagbigay ng opportunity. Kaya sabi niya, pray for them. Nanggalit ko sa kanila ay nagbigay opportunity para sa atin. Kaya lagi natin mapapakinggan, ipag-pray natin ng mga Israelita. Umiikot ang mundo natin sa kanila. Sa kasaysayan nila. At ngayon, kung tayo ay nag-lockdown, sila nagla-lockdown din. Pero this time, nag-lockdown sila to read the Bible. Nag-lockdown ang Israel. Wala silang gagawin. Bubalik sila, pag-aaralan nila ang salita ng Diyos. Nagtakda sila ng 1 week yata yun, na sila magbabasa lang ng Biblia. Wala silang gagawin kahit ano. Kung tayo ay nag-lockdown, dahil sa epidemya sila din, nag-lockdown ng ganon, pero nag-lockdown sila ng magbabasa lang sila ng Biblia. Kaya mga magulang, dahil adult na nakaka-attend ngayon, nasa inyong mga kamay ang responsibility sa inyong mga anak. Maganda nga yung kinantay natin kanina, yung generation to generation. Kaya kung gusto nyo ang inyong mga anak, puhunan na natin. Sa palagay natin, hindi kayang ibigay ng Lord na bigyan ka ng kapangyarihan na pag nagsalita ka sa iyong anak, ay hindi niya papakinggan, bibigyan, magiging makapangyarihan ka. Pero siguro ang kailangan, sa karanasan ko rin, ay maayos na puso. Para yung pagdidisiplina ay hindi naman maging pabalik sa atin. Kailangan talaga maayos na puso. Naintindihan niyo ako doon. Pwede ko sabihin, Lord, hindi na po ako galit. Pero pag may marinig, yun na nga bagang sinasabi ko, hindi dali sa'yo. Yun talagang gawin mo, kahit na may ginagawa sa'yo hindi maganda, hindi tama, ay masasabi mo, minamahal mo pa rin. Yun yung pag-ibig. It is a chances din ng Panginoon sa ating proseso. At ito, ang grace na ito, ay may time frame.
Nawa, hindi tayo mawala sa kanyang binigyan ng pagkakataon. Laging ang choices ay nasa atin. Hindi pwedeng nasa Panginoon. Merong mga panalangin. Lord, gawin mo na po ito para sa akin kasi alam mo namang hindi ko po kaya. Ano na lang ang gagawin natin? By faith, talaga naman ibinigay na ng Lord ang patawad. Pero ito, sabi nga sa aklat ng awit, ikaw nang ayusin mo na yung panulat mo. Mula sa dugo ni Kristo, ayusin na natin yung panulat natin. Huwag natin sayangin. Dahil hindi na natin alam kung hanggang kailan pa tayo. Ngayon, 2020, sa mga Israelita, 50-81. Ang laki na lamang nila sa atin, 50-81 sila. Tayo, 2020. Learn from their mistakes. Matuto na tayo. Kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat. Pagindapatin niyo nga po, Lord, ang bawat at sa amin. Sa inyo lamang pong biyaya at habag, kami po ay nakakatayo. Maging ang akin naming katalinuhan, maging ang karunungan na ibinigay mo po sa amin, ibiyaya mo rin po, Lord, na kapag kami nagbasa, binubuksan mo ang aming mga mata. Beyond pa rito, sinabi mong humingi kami ng karunungan. At bubuksan mo pa ang lalim ng katotohanan ng iyong mga salita. Salamat. Isang simpleng aklat, pero narito na ang lahat ng bagay kung paano mo nilikha ang sanlibutan, ang tao at ang lahat ng naririto, at kung paano rin ito matatapos. Pero inayos mo, pinaging dapat at higit mong pinaganda. Dalangin po namin na hanggang sa huli, maririnig namin ang aming mga tenga, makapapatunayan namin sa mga nabahaginan ng inyong salita, at naging saksi sa aming pagbabago na patuloy mong ginagawa at sa aming mga naging sitwasyon na sasabihin mo sa amin, Come, my faithful servant. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Hanggang ngayon, nagagawa pa rin namin lumapit at magpakumbaba at maranasan ang iyong kagandahan. Ito po ang aming dalangin ng pasasalamat. Salamat sa katotohanan ng iyong salita. Salamat sa pagpapaalala na may akdang panahon lang ito. Patnubayan niyo nga po kami, samahan, gabayan, at patuloy na linisin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magko-communion. Amen. Tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Maraming pong salamat. Ipinapaalala ng tinapay na aming pagsasaluhan ng iyong katawan, at ng iyong dugo ng Diyos na aming iinumin, ng iyong pag-ibig, pagpapatawad, ay available pa sa mga panahon ito. At ang iyong pagpapadalisay sa amin, ay palagi pa rin namin matatanggap. Patnubayan niyo nga po kami sa aming pagpartake, bilang kami partakers ng iyong pong benepisyong ginawa sa pagpapawalan sala mo sa amin, at mabuksan ang daan ng pakikipag-ugnayan. Huwag po namin ma-abuse ang iyong kagandahang loob, kundi yakapin namin ang kadalisayan nito. Pagpalain niyo po kami sa aming pagdulog sa banal na hapunan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pwede na po kayo.
bang tumungo ngayon sa panahon ng kanyang pagpapala? May tissue po yan, baka po kayo imano. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Narito ka sa kanyang harapan at handang tanggapin ang kanyang ginawang sakripisyo para tayo magkaroon ng pag-asa at mapawalang sala. Tayo po ay dumato sa banal na hapon. Nang gabi na rin sa ipinagkaniro, dumampot siyang tinapay, pinagpira-pira sa oton, sinabi, narito ang aking katawan, gawin ninyo to at kanin bilang pag-alala sa akin, sabay-sabay po natin kanin. Thank you, Lord. Gayun din naman, matapos maghapunan, itong saro ng bagong tipan, nagtitibay ng aking dugo, gawin ninyo ito at inumin bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Amen? Patuloy ang aming pagbibigay ng papuri. Patuloy ang aming pasasalamat that your mouth speaks the goodness of God. Maraming pong salamat, Panginoon, na hanggang ngayon ay nagagawa namin ang banal na hapunan, nakakapag-partake kami. Lagi mong ipinapaalala sa amin. Ang pagkakataon ay available pa. Maraming pong salamat. Tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat palagi sa bawat araw. Sa aming pagdulog, kami nga po inyong pakalinisin mula sa ulo at hanggang sa aming mga paa. Lalong higit sa aming mga puso na dalisayan mo kami upang salitang lumalabas sa aming mga bibig ay maging isang pagpapala. Panginoon, marami pong salamat. May ginagamit ka pa rin sa amin na kung kami may nasasaktan, ito po yung mga pagkakataon na kami po inyong tinutulungan, tinuturuan, at ginagabayan. At isang proseso ng pagpapagimbanan mo sa amin. Pagpalain niyo po mga taong ginagamit niyo sa amin. Sa ikabubuti namin, ikaaayos, at kakalaganap ng inyong mabuting balita at masasabi namin ng pagtatagumpay. Ito po ang aming pasasalamat sa umagang ito, sa banal na hapunan na ginawa namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pasalamatan ng Panginoon.